andyan po nung time na ang Israel po ay nahati, dito po sa Northern Israel, andito po ang Samaria. So, sa kanila po napunta yung sa Northern Israel, ito po yung lipi ni Saul. Kung saan ito po yung kanilang lipi nung mga panahon na iyon, sila po yung talagang palaging pasaway sa harapan ng Panginoon. Lahat po ng mga ginagawa nila. And imagine that, si Jeroboam po, siya po ay isa sa mga descendants ni Haring Saul na tunay na talagang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa mga Baal, sumamba and so on and so forth. Kaya kanilang naranasan sa tagpong ito yung curse na ibinaba sa kanila ng Panginoon. Yun po yung nais kong sabihin, medyo magulo kasi kanina, nasa picture ako nakasalalay. And at the same time, dito po sa Judah, kung sa baba, sa Southern Israel, dito po pinapakita, dito po napunta yung kaharian ni David, sa lipi ni David. Okay? And so, at those times na nagkaroon dahil sa kasalanan na nangyari sa lipi ng mga taga-Samaria at sa kanilang mga generations to come, nagkaroon po ng barrier doon at nagkaroon ng discriminations between the Jew and the Samaritans. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit mayroong barrier. Bakit sabi ng Samaritana, bakit po ko kinakausap? Bakit mo ko ina-approach? Di ba meron tayong hindi mo dapat ako kinakausap. At the same time, sa tagpong po ito kasi customarily sa mga Hudyo na hindi dapat kakausap sa mga bilang lalaki, hindi dapat basta-basta mag-a-approach sa mga Gentiles na mga babae o yung mga taga-Israel. Hindi nila kadugo, hindi nila kalipi. So merong discriminations talaga. But ang Panginoong Jesus ang nag-approach sa kanya. Sabi doon, sa verse 7, will you give me a drink? Diretsuhan siyang nanghingi ng tubig sa babaeng Samaritana. Minsan bilang mga mananampalataya sa atin, sometimes our pasts, our history in our lives cost us some issues na hindi nasa-settle, some cost us na magkaroon ng barrier sa bawat isa. Na hindi mo ma-approach yung katabi mo, na hindi mo ma-approach yung mga kasama mo, na hindi mo ma-approach, hindi mo makausap yung mga taong nasa paligid mo. What are some of your reasons bakit hindi mo kayang i-approach or hindi mo kayang kausapin? Ano yung mga pumipigil sa atin, kapatid? Tignan mo yung katabi mo. Some of us na may iniiwasan, some of us na merong tinatagong issues, some of us na merong na gustong sabihin pero hindi masabi kaya ikaw ay nagtatampo or hindi mo makausap ang isang taong dapat mong kausapin. Hello po. Sana po yung barrier na yon matanggal sa atin. Sana po yung division na ito, kung ano man yung pinanggagalingan natin, or any tradition, or any paniniwala, or any beliefs, or any views in life, hindi sana maging hadlang ito para mapalaganap mo yung care mo. Lahat tayo isang pamilya dito. Di po ba? Naniniwala ka ba na ang katabi mo ay kapamilya mo sa pananampalataya? Na kayo mismo ay magkikita balang araw sa kaharian ng Panginoon? Sana isang tabi natin at maibaba natin. If we think that we are right, at we think we have the reason
kung bakit kailangan nating magalit. Pero dapat ibaba natin, minsan dapat nating ibaba yung ating pride. Meron po ba tayong fried chicken dito? Ako sa ugali ko talaga, pag ako po may sama ng loob sa isang tao, hindi na po kita talaga kikibuin. And naikwento ko na po ito way back years ago. May mga tropa ako sa Antipolo, mga kapitbahay namin, na dahil sa kanilang ginawa sa akin, na isang bagay lang, hindi nila ako in-invite sa isang gathering. Kasi mga magtotropa kami. Nagtampo talaga ako. At grade 6 that time, from that time year on, hindi ko na sila kinibo. Hanggang yung sa isa, namatay na lang. Hanggang yung sa isa, mga magbabarkada po kami. Hanggang sa, hindi na ko na sila alam. Kaya lumaki ako talaga ng mag-isa na lang sa buhay. At the same time na wala akong kinikilalang mga close friends and other people. So, at those times, pagka alam kong may sama ako ng loob sa'yo, hindi na talaga kita kikibuin. And to the mere fact na bilang mananampalataya, minsan, namalayan ko na dito na pala ako sa stage na to na isa na pala akong Kristiyano at isang nagpapastor. Dito ko nirebuke ng Panginoon, how could you extend your love or as a Christian kung ikaw mismo meron kang barrier at nire-reserve para sa sarili mo? Hello po. Can we release? Kaya mo bang bitawan yung lahat ng ating mga reservations? So we can extend and express and share the love of God between among us. And sabi po dito, sa number 2 is ang kalalagayan po ng babae. Dito sa verse 10, tatlo lamang po yung aking ihahayag. Number 2 na po tayo. Sa verse 10, Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked him and he would have given you a living water." Siya sabi po dito ng Panginoon na iniisip kasi ng babae, ang Panginoon dito ay nag-o-offer na ng buhay na walang hanggan, ng buhay na makakapagbibigay na hindi ka na talaga mauuhaw. But Samaritan woman here is thinking on a literal basis. Meron po bang tubig na talagang pag ininom ko hindi na ako mauuhaw? Meron na po ba talagang tubig na talagang magbibigay sa akin ng kagalakan, kapayapaan, and lahat ng blessings na matatanggap po sa mundong ito? Meaning to say, dito nagmamanifest na even though na ang babaeng Samaritana is meron siyang kamalayan na kailangan niyang magpuri sa Panginoon at this time, kasi meron siyang kamalayan na kailangan bilang Samaritana, ang kanilang lipi, ang kanilang culture is kailangang sumamba sa Mount Gerizim. Sa kanilang kultura, yun po yung dapat na lugar na kanilang sasambahan. Pero at this time, meron na siyang kamalayan at meron siyang iniisip na sila rin po ay naniniwala na darating balang araw na ang Panginoong tagapagligtas ay sila rin po ay maliligtas. So meron na siyang faith, meron na siyang kamalayan. But other than that, hindi niya maunawaan kung ano yung ino-offer sa kanya ng Panginoon. Naunawaan po ba ng lahat? What I'm trying to say right now is,
bilang isang Samaritana sa buhay niya, meron na siyang kamalayan na alam niya sa sarili niya na siya ay mayroong faith, mayroong kapananampalataya at the same time hinahanap niya iyon. Hinahanap niya sa buhay yan kung saan dapat, kung ano yung mga bagay na hinahanap at ino-offer ng Panginoon na iyon. Pero hindi niya nakikita na sa harapan niya na sa ngayon is ito na yung ino-offer sa kanya ng Panginoon. Minsan sa buhay natin bilang mga mananampalataya, we are in the situation po na akala natin is nakita na natin yung maayos na kalalagayan ng ating pananampalataya. Pero ang totoo ay hindi pa pala. Naunawaan po ba ng lahat? As a human being, most of the people today are asking God, especially for their common needs, only for their self-interests. Nakikita mo na ang iyong pagtawag, nakikita mo na ang iyong paglapit sa Panginoon, especially, is para lamang po talaga sa pagka ikaw mananalangin, para lamang po ikaw ay, Lord, tulungan mo ko, sana bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng, walang masama sa pananalangin. But the motive kung bakit po talaga, the purpose kung bakit po talaga tayo nananalangin, hindi lamang po para manghingi, hindi lamang po para mabigyan lahat tayo ng pagpapala, but the purpose itself is para makausap tayo ng Panginoon na tayo makasamba sa Kanya. Sometimes, as a Christian, na hindi natin namamalayan, where are we now? Ako, matagal na akong Kristiyano, akala ko okay ako sa harapan ng Panginoon. Pero yun pala, hindi pala tama yung aking ginagawa sa Panginoon. Pwedeng pakitapik yung katabi mo. Kamusta na ang iyong prayer sa Panginoon? Are we just only asking? Are we just only stating or itinataas mo lang ba yung iyong mga prayer requests sa Panginoon? Yun lamang po yung nakikita ng babaeng ito, yung tubig lang. Andun lang agad yung kanyang kaisipan. Doon po sa tubig. But beyond that, wala na po siyang alam. Hindi niya makita na ang tunay at ipinahayag ng Panginoon sa harapan niya sa ngayon bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Can we pray and worship at the same time? Sana sa tunay na pag-worship natin sa Panginoon, maranasan mo, pag ikaw ay nananalangin, nangungusap ng lubusan sa iyo ang Panginoon. Magmamanifest po yan. And mamaya, ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung kung paano natin makikita na talagang kino-confirm ng Panginoon na siya po ay nangungusap at tumutugon sa ating panalangin. Ang katayuan po ng babaeng ito is, sabi dito sa number 2, is spiritual needs. Kailangan niya ng spiritual na tulong. Kailangan mapunan ang kanyang spiritual na kalalagayan. Bakit? Ang sabi dito ng Panginoon, ang sabi sa kanya, sabi sa
Sabi sa verse 16, he told her, go call your husband and come back. Sabi niya sa 17, I have no husband. Then Jesus said to her, you are right. When you say you have no husband, the fact is you have had 5 husbands, and now you have not. And the man you have now is not your husband. What have you just said is quite true. Sinasabihan siya ng Panginoon na, ikaw babae is mayroong 5 asawa. So, merong prophetic gesture doon na binigay sa ang Panginoon bilang hindi naman manghuhula, but discernment ang tawag doon, na meron kang 5 asawa at yung kasalukuyan mong asawa ngayon ay hindi mo pa tunay na asawa. On the biblical interpretation, pag sinabi pong, so meaning to say, ang babae po dito is nakikitang pinapalagay ng Panginoon is adulterous. Sabi mo sa kanila mo, adulterous. Nice kung matandaan niyo itong term na to. Bakit sinabing adulterous? In the biblical interpretation po, pagka ang Diyos ay nagsasabi sa, nababasa natin adulterous woman and adulterous people, it speaks about those people is sila po ay napakaraming Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Kaya po, sinabi ko po nung una, yung lipi ng mga Samaritano is dumami yung kanilang mga Diyos-Diyosan dahil upon Jeroboam, upon King Ahab, and lahat ng pababa ng iyon, iba't iba pong Diyos-Diyosan ang dumaan sa kanilang mga lipi. Kaya po sinabing napakarami sa kanila ang mga Diyos-Diyosan sa buhay nila. And so, it happens, even though I cannot tell specifically na yung babae mismo ay may 5 asawa or may 6 na asawa, but only I can prove sa mga sandaling ito, it speaks about the adulterous stage or situation ng mga taga-Samaritano. Diyos-Diyosan. Sabi mo sa katabi mo, Diyos-Diyosan. If you wanna worship, kung gusto nating pagpuri, kung gusto nating sumamba sa Panginoon, kailangan po natin talagang tanggalin yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. And sometimes, hindi natin namamalayan, especially sa ngayon. Yes, we are now Christians, right? Ang kalimitang alam ng mga Kristiyano sa ngayon, pag sinabing Diyos-Diyosan, yung wala ka ng rebulto sa bahay. I'm talking to the modern Christians right now. Wala ka ng mga cross na nakasabi tapos yung merong mga bilog-bilog. And at the same time, wala ka na yung mga rebulto sa bahay. Hindi ka na nagsasign up the cross, hindi ka na yumuyukod sa mga kung ano namang mga anito na nasa bahay. Yun po yung nakikita natin. Ako, pagka tinatanong ko yung mga Kristiyano, wala silang mga ganon. Yes, yun po yung mga idols. But right now, the devil has a ways for us to be deceived. Napakarami po. And these are so-called the modern the idols. Pag sinabing idols, ito po yung mga bagay na maglalayo sa'yo, any entity, any object, or any person na ang dapat na inilalagay mo sa panahon na yun, pinangungunahan mo dapat ang Panginoon. But dahil nagiging idol, isinasantabi mo yung para sa Panginoon. Yan po ang idol. Yan po talaga yung tunay na interpretation ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Other than God's. Sa mga panahon po na ito, ano po yung mga common, ang sabi dito, common modern idols.
Number one, money and materialism. Those are chasing wealth, possessions, or the stuff or life over spiritual priorities. Hello. Minsan, yung pera natin at pagiging materialism natin, nagkukos sa atin yan na pagkakaroon tayo ng Diyos-Diyosan sa buhay natin. Number two, career and success. When we work, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang magkaroon ng ambisyon and personal achievement becomes more defining than the one's relationship with God. Hello. Yung buhay natin, kung ating inilalaan lamang palagi para lang sa pagtatrabaho, para lang po para ma-achieve natin yung success natin at nagiging mas mataas na siya at nale-neglect na natin yung ating relasyon sa Panginoon. Kapatid, baka yan po ay ng Diyos-Diyosan. Pangatlo, technology and entertainment such as phones, social media, endless content consuming time. Nauubos yung oras mo sa pagsa-cellphone, pagti-TikTok, pagti-Facebook, and attention to God leading to distractions. Ano man pong bagay na nag-lead sa atin na magkukos ng distraction, isa po itong Diyos-Diyosan. Technology and entertainment. Pang-apat po, relationships and people. Seeking ultimate validation, security, or love from others instead of God. Mas pinapahalagan mo na mas okay ka sa paningin ng ibang tao, yung pananaw ng ibang tao sa buhay mo, pero hindi mo na nakikita kung ano ka na sa harapan ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Another form of modern idols is comfort and security. Elevating ease and control, even it means spiritual dormancy becomes an ultimate goal. Ano pong ibig sabihin nito? Elevating ease and control. Yung ikaw na mismo, nakikita mo yung buhay mo na gusto mo lagi, control mo palagi ang buhay mo at hindi ka na lalagpas doon sa inaakala mo na dapat tuunan natin ang ating pananampalataya. More of the people right now, especially the Christians, hindi makaagapay sa kanilang pananampalataya dahil doon lang sila ang gusto nila is andun lang sila sa kanilang comfort zone. Yung nakikita nilang kaya kong i-manage tong problema na ito, hindi ko na ito idudulog sa Panginoon. Narito po tayo sa modern idols. Pang-lima, fame and status. Prioritizing approval, recognition, and building a personal platform over pleasing God. Hello po. What's our status right now? Status sa Facebook. Status sa Messenger. We are prioritizing approval, yung mas okay ka sa paningin ng ibang tao. Hello. Panghuli is self-worship and self-obsession. Focusing on appearance, yung gusto mo, hindi naman masamang maging maganda ka, but rather than your ego, independence, and personal achievements rather than God. Ngayon, how they function as idols? Sabi dito, displacing God. Anything that occupies the heart and imagination more than God or is relied upon the blessings, help, or guidance instead of Him. And last, the false promises. Paano mong malalaman na ang ginagawa mo ay isang pagkakaroon na ng idolo or ng pag-Diyos-Diyosan? Like ancient idols, modern idols offers false hope. Maling pananaw. Nagbibigay sa ito ng maling pananaw
maling pag-asa and disappointments, satisfaction that only God can truly provide, leading to spiritual emptiness. Mapapansin po ninyo ito. Sa lahat po, and marami na po itong nag-manifest. Marami na pong mayayaman and successful businessman. Pero sa kanilang buhay na walang Kristo, sinasabi po nila, they are empty. Marami na pong mga mayayaman, marami na pong mga sikat na mga artista, especially in Korea. Napakarami nilang pera. They have the fame, they have the beauty, they have the approval of every people in the world. But then, mapapansin mo sila po, ang buhay nila ay empty. Pag tinanong mo sila, how are you? They are empty, and it leads them to depression and suicide. How to identify them? Sabi dito, ask what you turn to. Reflect on brings. Paano mo ma-identify kung yung ginagawa ay talagang hindi sa kaloob ng Diyos-Diyosan? Malalaman mo ito kung ito ay kaloob ng Diyos. Sabi dito, reflect on what brings peace, joy, identity, and escape in your life. Yung ginagawa mo ba nagbibigay sa iyo ng joy? Yung ginagawa mo ba ay nagbibigay sa iyo ng spiritual peace, kapayapaan? Yung ginagawa mo ba is nagbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa buhay? Pangalawa, check your devotion. See what consumes your thoughts, time, and resources. Kamusta yung devotion natin, kapatid? Sabi mo sa katabi mo, kamusta yung devotion mo? Nagdi-devotion ka pa ba? Nag-aaral pa po ba tayo ng salita ng Diyos? Examine your heart. Determine if you treasure anything more than God, as this is the root of idolatry. Doon sa Samaritanang ito, nag-manifest lahat ng mga bagay sa kanya. Right from her history. Dahil sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa kanilang lipi. And hindi niya namamalayan, hindi pala ka okay sa Panginoon. And right now, God is calling us to return to worship. Sabi dito, spiritual dormancy, it is the state where you feel disconnected from God, inactive, and dullness. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, sometimes, hindi natin namamalayan na akala natin we are still connected with God. Pero, bakit may emptiness? Bakit malungkot? Bakit bakit hindi ka feeling mo, paglabas mo ng simbahan, mamaya, parehas na naman ang buhay mo simula nung nakaraang linggo, parang walang nagbago. Malungkot ka pa rin. Tignan mo yung katabi mo. Sana po each and every time na may pagkakataon tayong mag-worship sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, kaya makikita po ninyo dito yung mga worship team, halos maputol na yung kanilang litid para lamang po tayo matulungang sumamba. Sa pag-aawit, sa pamamagitan ng musika, nais po nilang maranasan nyo din yung kanilang nararanasan. Sana pag-uwi natin ngayong umagang ito, dala-dala natin yung galak, dala-dala natin yung kapayapaan. Dala-dala po natin yung pag-ibig, pagpapala ng Panginoon. Spiritual dormancy is a state where you feel disconnected from God, inactive, and dullness. I'm talking about the workers of the Lord na nagko-commit sa Panginoon pero hindi nila namamalayan, they were dull and inactive. Isa po dito nag-manifest si Pedro. Sabi po dito, nung time na dinisown ni Peter ang Panginoong Jesus, this is the time na si Peter po, si Jesus po, nung siya po siya po ay inaresto and dadalhin na po kay Poncio Pilato, nakasunod lamang po si Peter.
At those times, nang nakaaresto po ang Panginoong Jesus, hawak-hawak po siya ng mga kawal, siya rin po ay sumusunod. Minsan may ganitong tayong tagpo sa buhay natin. Sumusunod ka lang konti, pero hindi ka talaga nagbibigay ng tunay na puso mo para sa Panginoon. Sabi dito sa Mark chapter 14 verse 54, si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Imagine that. Andun ang Panginoong Jesus mo, sinabi mong inalayan mo, Lord, mahal kita. Lord, sinasamba kita. Pero, asan ka? Andun na siya Hindi mo pa malapitan. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakupunong pari at naupo na lamang upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga tagabantay. At this time, sa tagpong ito, he was about to disown. Dahil sa takot niya na baka siya ay madamay sa pagka-aresto. Pero kinonfirm siya ng tatlong beses. At sinabi niya, ikaw ay kasama ni Jesus. Sabi ni Pedro, hindi ko po kilala yan. Pangalawa, nakikita kita kasama mo si Jesus. Hindi ko po siya kilala. And pangatlo, alam ko kasama ka talaga ni Jesus, isa ka sa disipulo Pero dinisown niya at tumilaok ang manok. Sa buhay Kristiyano natin, akala natin sumusunod tayo sa Panginoon. Akala natin gumagalaw tayo, nagmi-ministry tayo, gumagalaw nga tayo, we walk, nagmi-ministry, lahat, every Sunday, tapos nagba-Bible study, but then, some of us, andun ka sa stage na yon, may space between you and God. Hello. Hello po kapatid. Do we have the space? Hinahayaan po ba natin na meron tayong space? Inaakala mong lumalakad ka kasama ng Panginoon, pero unti-unti kang lumalayo, papalayo sa Kanya. The term is drifting away. In our spiritual needs sa mga pagkakataong ito, God is asking us right now, tanggapin mo ng lubusan ng Panginoon, ng tunay na pagsuko, ng tunay na pagsamba, at lahat kailangan ng mga Diyos-Diyosan natin sa ating buhay. Hello kapatid, sana sa oras na ito, pwede nating bitawan na. Kaya mo bang bitawan kapatid? Lord, nalalaman mo kung sino yung mga tumutugon sa mga oras na ito. And nananalangin ako. Ako pa nananalangin ngayon. Nanawa sana maliwanagan ng lahat na maibaba natin ang ating sarili at makita hindi yung mga Diyos-Diyosan natin sa buhay, yung mamayani. Akala mo wala kang Diyos-Diyosan pero mayroon pala. Hello po. Pangatlo po, worship in spirit and in truth. If we have idols, if we have anything na naghumahad lang sa atin para makapagpuri at makapagpasalamat at sumamba sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, we need to be delivered. Ito po isa sa pinakamahirap na status ng ilang mga Kristiyano sa ngayon. Ang Panginoon, kaya niya po inilabas ang mga taga-Hudyo, ang mga taga-Israel sa Ehipto para po
kanya po ulit makaranas, para po sila ulit ay makaranas na sumamba sa lupang pangako. Kaya po napakahalaga sa kanya nung Jacob's Well para doon po muli sila sasamba sa tagpong iyon, lahat ng mga taga-Israel. And sa tagpong pong iyon is, kaya po hindi makapag worship, makasamba ang mga taga-Israel ng mga panahon na yun dahil sila po ay mayroong Diyos-Diyosan. Pinahihirapan sila ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. And at those times sila po ay isa sa mga alipin at mayroon silang mga parao. So, nais ng Panginoon, kailangan silang ma-deliver at mapalaya. Hello kapatid, kung nais mo makapanumbalik sa pananampalataya, kung nais mong sumamba ng malaya sa Panginoon, kailangan nating ma-deliver. The word itself, deliverance. God is the center of worship. Asan po tayo ngayon sa stage ng buhay natin? Hinahanap-hanap po pa ba ang tunay na pagsamba sa Panginoon? Or there are some idols or some spiritual realms na pumipigil sa iyo para ikaw ay tunay na sumamba? Hello po kapatid. The term worship means worth-ship. Sabi sa English, worth-ship. When we are giving worship, we are giving worth, pagpapahalaga sa Panginoon. Pero pagka nag-worship tayo, bakit aandap-andap ang ating mga mata? Or nahihiya kang umawit, nahihiya kang tumaas ang kamay, na hindi mo maranasan or hindi mo maunawaan yung mga umaawit sa harapan mo. Hello po. Sana sa tagpong ito, kapatid, at this time, palaganapin natin. Let us return to worship. Sabi mo sa katabi mo, let us return to worship. Panumbalikin natin na tayo makasamba. Panumbalikin natin yung init, yung disenyo ng Panginoon. We must worship in spirit and in truth. Tayo po tayong lahat. Sa pagsamba po natin sa Panginoon, nais niya lamang po na tayo maging totoo. Nais ng Panginoon na mawala ang lahat ng ating pasanin. Nais ng Panginoon na tayo makalaya sa lahat ng mga Diyos-Diyosan natin sa buhay. Ang kalimitan kasi sa mga Kristiyano ngayon, yung Diyos-Diyosan na yun, hindi kayang bitawan. Dahil, yes, nagbibigay sa kanila ng comfort, nagbibigay ng panandaliang aliw, nagbibigay ng panandaliang kapo, nagbibigay ng validations, nagbibigay ng maraming kaibigan, nagbibigay ng napakaraming pabor, nagbibigay ng kung ano ang kailangan natin sa ating buhay. Hindi naman po masama lahat ng mga bagay na iyan. Dahil inilatag na sa atin ng Panginoon. We are still human at marami tayong common needs sa buhay natin. Pero one thing na nais ng Panginoon na ating maunawaan sa buhay natin ito, huwag mong isasantabi yung oras mo, yung panahon mo, yung pag-ibig mo para sa Panginoon. How do we make worship? Paano mo? How do we make worship to God? Paano mo pinapahalagahan ang buhay mo para sa Panginoon? Paano mo pinapahalagahan ang Panginoon sa buhay mo?
God is speaking us right now. Hallelujah. Panginoon, kausap ka sa mga sandaling ito. Tulungan mo kami, Lord God, na maiusan ang aming mga hirap. O hanggat maaari, Panginoon, ay inyong tanggalin na Ama. Tulungan mo kami makadaya sa aming mga pasts, sa lahat ng nakaraan ng iyong mahirap sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makadaya ang bawat bagay na pumipigil sa amin na malayang sumamba ay aming mabitawan na Ama at makita ng inyong kapangyarihan ang siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng wagas na pagpapala. Let us return to worship. Hindi mo kailangan ng isang lugar. Hindi mo kailangan na kung kailangan na sa simbahan ka lang. Bago ka lang makakaranas ng pag-worship. Let us return to worship. Hindi mo kailangan na kung kailan maayos ng iyong pamumuhay tsaka ka lang masasamba sa Panginoon. Let us return to worship. Hindi kailangan kung kailan maayos ang iyong pakaramdam, masaya ka, wala kang trabaho, tsaka ka lang sasamba sa Panginoon. Let us return to worship. Na hindi lamang maayos ang iyong pananaw sa buhay, tsaka ka lang sasamba sa Panginoon. Let us return to worship. Na kahit ikaw ay nahihirapan, kahit ikaw po ay may hindi man pabor ang iyong buhay sa mga panahon na ito, kahit man po ikaw ay may pinagdaraanan sa mga sandaling ito, let us return to worship. Let us return to worship na upang maitaas ng lubusan at maibigay natin ang lubos-lubos na pagpapala, lubos-lubos na pagsamba, lubos-lubos na pag-awit sa Panginoon. Sabi sa Psalms 99:1-5, the Lord reigns, let the nations tremble. He sits enthroned between the cherubim, let the earth shakes. Great is the Lord in Zion, He is exalted over the nations. Let praise His great and awesome name. He is holy. The King is mighty, He loves justice. You have established equity in Jacob. You have done what is just right. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Ang Panginoon sa mga sandaling ito ay naungusap sa atin. Nais niya ng pagsamba mo. Humihiling ang Panginoon sa mga sandaling ito. Nagtanais siya ng pagsamba, ng pag-awit mo. Sa mga sandaling ito, Lord God, tulungan mo kami maibaba. Tulungan mo kami lumukod. Makita, Lord God, you are so great. You are so great, Lord God. You are so great, Lord God. Oh, hallelujah. Alas namin maranas muli, Panginoon,
Another like you, God. There's no one like you, Jesus. Where is the Lamb? Where is the King? Where is the one who reigns from seated on the throne? Is high above them all. Yes, Lord. There's no one like you, God. Another like you, Jesus. Another like you, God. Yes, Lord. God is speaking us right now. Sa lahat na nag-hesitate at tumugod sa Panginoon, you know on what you're dealing with God. However, God is sovereign. God is powerful. Ang Panginoon ay kailangan sambahin. Mangusap sa mga sandaling ito na ang Panginoon lamang ang siyang may nakataas sa ating mga buhay. Lord, mag-usap ka sa bawat isa sa amin. Magatuloy mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. You were awesome. You were mighty. Because of your power and sovereignty, Lord God, we will submit and surrender, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa ang narito. Ang mayos po namin ang lubusan, ang mga puso namin, na mayroong pag-aagang-agang, na mayroong Diyos-Diyosan sa aming mga buhay. Some of us may be confused kung ano iikilos namin ang Lord God. But guide us right now. Guide us, Lord God, kung ano ang tamang pag-awit at pagsamba sa inyong harapan. Na kayo, Panginoon, ang mauna. Na kayo, Panginoon, ang laman ng aming puso, Lord God. Salamat, Panginoon, salamat. Inyong ibaba sa mga sandaling ito. Gumamit ka ng paraan, Lord God. Pagparanasan namin ng lubusan ng inyong pagpapala. Release, Lord God. Palayain mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga espiritu mo ibigay sa amin upang kami ay sumamba ng lubusan. Dahil kayo ay Diyos at ang lahat ng mga mananampalataya kaya ng City World Family Church ay manunumbalik, Panginoon, sa pagsamba in spirit, in the whole heart, and in spirit and in truth, Lord God. Ang tunay na pagsamba, Panginoon, ay hindi namin nararanasan. There is no
no one like you, Lord God. Yes, Lord God. You are always the one. You are always the center. There's no other none like you. Salamat Panginoon sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil inyong pinalaya kami Panginoon. Dahil salamat Panginoon dahil inyong pinagdalog sa amin ang kaliwanagan ng kaisipan. Ang pagpapalaya sa aming mga pusong napapagal. Ang pagpapalaya sa mga pusong nahihirapan. Ang pagpapalaya sa amin dahil naranasan namin sa mga oras na ito. Kamapunan, Panginoon, ang kawawa ng bawat isang namin ito, Lord God. We praise your name, we glorify your name. Each and every people, person, each and every spirit ay magmamanifest, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, pag-ibig, pagpapatawad, at pagmamahal sa bawat isa, Lord God. We praise your name, we glorify your name. Salamat po, Panginoon. In Jesus, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon.